Yan ang pinagbabawal sa Kristiyano, yung kumain ng handa sa Diyos-Diyusan. Kaya lang, hindi ko sasagutin itong buo kasi meron sa isang araw pa natin yan pag-aaralan eh. Kasama pa yan sa doktrinang ituturo ng Biblia sa atin, mga kapatid. Yung pagbabawal ng pagkain ng handa sa mga Diyos-Diyusan. Pero kung mga okasyon, halimbawa may kasal, inanyayahan ka sa kasal, inanyayahan ka sa, halimbawa ay may nag-anyaya sa iyo sa birthday, at halimbawa may nag-anyaya sa isa anibersaryo, hindi naman bawal yun eh. Nasa sayo yun, kung pupunta ka, kung hindi namin pinagbabawal yun. Ang ipinagbabawal, yung handa sa Diyos-Diyusan, at yan ay maliliwanagan mo sa darating na linggo, kapatid na Karen. Ngayon, kung naririnig mo doon sa ibang sabi mo, Christian, nang sabi, mahirap umanib sa amin dahil maraming bawal, ang nagbabalita sa iyo, hindi Christian. Kasi kung Christian yung mga yan, dapat bawal din sa kanila yan. Nasa Biblia yan eh. No? Hindi mga Christian yan, mga born again yan sinasabi nyo, mga Christian. Hindi Christian yan, lalo na yung mga Baptist. Sa Baptist, walang bawal eh. Pati dugo, nilalamon ng mga Baptist eh. Pati binigti, kinakain ng Baptist eh. No? Yun nga si Kamenong eh, sa Badista raw eh. Lumalamon ng binigti. Nag-usap-usap kami nung kay Mr. Manolo Pabis eh. Sabi ko, bawal yan eh, binigti yan eh. Tutol siya. Mahabang usapan. Nung pumunta sa Amerika, pagbalik sa akin, Kylie, bawal na rin sa amin eh. Bakit? Pinakita namin doon sa aming mga leader doon sa Amerika eh. Nakita nila eh, bawal nga talaga, sabi niya. Sabi ko, salamat natuto sa akin ng mga Sabadista. 200 taon na hindi natutunan sa mga leader nilang bawal kumain ng mga binigti. Kaya alam nyo, ang aking layunin, maiturumbo ang aral ni Kristo. Wala namang mawawala sa akin. Wala namang mawawala sa inyo. Kung tanggapin nyo o kung hindi nyo tanggapin, may mawawala sa inyo, ang kaligtasan nyo. Pero kung ituro ko naman to, wala namang mawawala sa akin. Yun ay bilang pagmamahal sa kapwa na unang-una matanda na ako mga kapatid, di ko alam bukas makalawa, patay na rin ako eh. Pero wala naman akong nakikita mga pastor na iginigiit itong aral na ito eh. Kahit na sa palagay ng iba, mabigat, hindi matatanggap, yun ang utos ng Diyos eh. Sabihin lahat eh. Ituro nyo sa kanila lahat ng bagay na iniuutos ko sa inyo. Teaching them whatsoever, all things I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Yun ang gusto ni Kristo, ituro lahat. Aral ito eh, nasa Ebanghelyo ito eh. Yung tungkol sa buhok, tungkol sa gayak ng babae, hindi ba nasa Biblia yan? Binabasa ko nga, pati sa mga iba-ibang saling Pilipino, pati sa Ilocano eh. Binabasa ko sa inyo eh. Nasa Biblia yan, kahit saan Biblia nyo tignan. At hindi ako nagbabasa ng sitas na wala sa Biblia. Meron kasing mga sali ng Biblia, nagdagdag ng mga sitas. Hindi ko po binabasa yung ginagarantiyahan ko sa inyo. Yung mga dagdag na wala sa original na mga manuskrito. Pinag-aralan ko po pati mga manuskrito ng Biblia sa iba-ibang mga lingwahe. Hebreo, hindi ako marunong na Hebreo, pero pinagpipilitan kong tuklasin yung mga ginamit na salita. Grego, ganun din. Pati yung Aramaiko, idinamay ko na sa pag-aaral ko para maituro ko sa mga kaanib sa iglesia ng Diyos, yung talagang nasa Biblia. Kaya mahirap, kaya magaang. Wala akong magagawa, yun ang nasa Biblia eh. Alisin mo sa Biblia, alisin ko rin. Pero walang may karapatang mag-alis niyan eh. Bawal ng Diyos bawasan at dagdagan ang kanyang salita na nasa Biblia. Kaya kung halimbawa, sinasabi sa Biblia, bawal yung ganito. No, bawal yung kumain ng handa sa Diyos-Diyusan. Bawal yung ganito. Hindi mo ba ituturo yon? Mag-aalabaptis ka na para makarami ng miyembro at makarami ng mga taga-abuloy ay kahit bawal, hindi tinuturo. Kawaawa naman kayo. Naawa ako sa inyo mga kapatid. Malapit na po ang pagwawakas ng maraming mga bagay sa mundo.
Sana mag-isip-isip kayo. Punta tayo sa next question, kapatid na Daniel. Ito po, si kapatid na Lino Ulang, under indoctrination. Nais ko po sanang malaman sa inyo, Brother Eli, kung ano po ang dapat kong gawin. Ako po ay tagatari sa sabungan bilang aking hanap buhay. Nais ko pong malaman kung anong nararapat. Nais ko po talagang maanib sa iglesyang ito. Salamat po sa Diyos. Kung totoo sa puso mo yan, kapatid, nakahanda akong bigyan ka ng panibagong hanap buhay. Manok din ang hanap buhay mo. Pero yung manok sa farm, no? Hindi ka na magtatari, magpapakain ka na lang. Basahin natin ang sa Stress ng Roma. Pakinggan mo. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Yung ating mga sangkap ng katawan, yung ating katawan mismo, huwag nating ihahandog na pinakakasangkapan ng kalikuan. No? Como parang instrument of unrighteousness. Dapat yung ating mga sangkap, inahandog natin sa Diyos yan bilang kasangkapan ng katwiran. Yung kamay mo, you will lend to the poor. Iaabot mo sa mga nangangailangan yung kamay mo. Pero yung kamay mo, gagamitin mo sa pagkalabit ng gatilyo. Babayaran ka ng 500 ng relihiyon ng mga demonyo para patayin ang kapwa nila. Magpapabayad ka ng 500, papatay ka. Huwag mong gagamitin yung kamay mo, pinakakasangkapan ng kalikuan. Doon sa sabong, pinakakasangkapan ka ng kalikuan doon nung mga sugarol doon. At saka hindi ka nakikita sa sabong ngayon. Bawal yan Alam mo kung bakit, kapatid? Illegal yung mga sabong Lalo na ngayon, may lockdown. Sino pa kaya pupunta sa sabungan para magdidiparon, ano? Nakahanda akong tulungan ka, kapatid. Matutulungan ka ng iglesia sa panahong ito. Hindi na kami masyadong mahihirapan para tulungan ng kapwa makabangon sa isang maling hanap buhay. Halimbawa, yung mga nagtutulak ng droga, kung gusto nyo, magtulak na lang kayo ng araro o kaya itulak nyo. Marami tayong maitutulak, wag lang ang droga. Meron tayong mga hanap buhay para sa mga kapatid na talagang gustong dito sa Brazil, ang kasama ko mahigit 500 para maghanap buhay. Biro nyo, ang layo nito, no? Kung madadala ko nga lahat ng mga mahihirap na mga Pilipino rito, dadalhin ko Dito kasi, pupunta ka lang sa dagat, libre na ulam mo Kasi po, ako'y may restaurant dito, 7. Kung mamili kami ng mga isda, talagang, kumbaga, truck. No? Kung kilala na kami sa dagat, pagka ang nahuhuli nila, maliliit na isda, binibigay na lang sa amin, hindi na binibenta. Yung maliliit na ginagawang tuyo, ang tawag dun. Ano tawag dun sa Tagalog, kapatid na Daniel? Nakalimutan ko tawag. Yung ginagawang tuyo, masarap. Ayan, ano bang klaseng isda yan? Pinapamigay lang dito yan sa amin nung aming mga suking bangkero. Kaya sabi ko, kung madadala ko mga kapatid dito, walang magugutom Meron po kaming taniman, may plaisdaan kami. Nakakaani kami ng daan-daang bigas, sako ng bigas dito. Pati malagkit. Maano ka lang, ikaw lang matawag dito, masipag ka lang, di ka magugutom dito. Ba't ba tayo napunta dyan, kapatid na Daniel? Ang sabi niya, tagatari pala siya. Pwede naman kitang patulungan na magkaroon ng hanap buhay na marangal, kapatid, wag ka na ma-involve. Saka ngayon, wala na sigurong masyadong maraming magsasabong. Kasi baka magkahawa-hawa sa Sunod na tanong, kapatid na Daniel. Po, si kapatid na Colin Rolfe, British National Evangelist. Brother Eli,
the parable you are using concerning the seeds of God, I can relate to this as I have had much misfortune over the last few years. Question is, at 75, can I be saved, as through your discussions in the indoctrination is giving me desire to return to finding my faith again? For you, Brother Colin, God is never late. Remember that. There is an appointed time for God to execute His will. Let us read 6:12 or 6:2 of the book of 2 Corinthians, Brother Daniel. For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. God can never be too late. He managed the time. Time is within His perfect grip of His powerful hands. 1:6 of the book of Acts up to 7. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his own power. It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in His own power. We have that teaching in the Bible that it is God who decides about times and seasons because it is in His own power. At age 75, I can tell you, brother, it is not too late for you. Why? Because it's the only time that you heard this kind of preaching. You were deprived of the true teachings of the gospel in your own country. One of the greatest country in the world. In Britain and in the United Kingdom, you have your own translations of the Bible. Practically, the King James Version of the Scriptures was printed in your country. And you must not lack anything about the Bible, but you are deprived. You are deprived of the true teachings of the Lord Jesus Christ. Now, realizing the preachings that I am doing, and realizing that at age 75, you have some hesitations too in your heart, I will tell you that it is not too late for you. As long as your mind is clear and the faith in God and in His words still is in your heart, it's not too late to accept the truth. Rather, Colin Rolfe. I do not know exactly what hinders you. But if it is your age, Moses began serving God at age 80. At age 80, Brother Colin. He began serving God at age 80. He was called by God at age 80 to liberate the people of Israel under the power of Pharaoh. And he led them for another 40 years, making his total age 120. And along those years, he remained steadfast in faith and trust and obedience to his Lord, to our Lord. And he died without any sickness. 34:7 of the book of Deuteronomy. Let us read. And Moses was 120 years old when he died. His eye was not dim, nor his natural force abated. Amen. It happened to Moses because of his fear of God. And you are not too late. You're only 75.
5 years younger than Moses when he started preaching the true teachings of the Lord. I hope you understand my point. Another question, kapatid na Daniel. Ito po, isa naman si Fridge Call. Tanong lang po, yung mga artistang mga nabautismuhan, di ba po dapat na bago na ang puso nila? Ba't po nahiwalay pa din po sila? Salamat po. Alam mo kapatid, marami yung mga artistang nabautismuhan na eh. Ngayon, merong nahiwalay, pero meron namang nananatili, ano? Ngayon, sabi mo, hindi ba nabago na sila? Oo, binago ka ng Diyos. Eh, ang ginawa mo, bumalik ka uli sa mali. Ay, hindi na ano yun, hindi na kasalanan ng Diyos yun. Ikalawang Pedro 2, versikulo 20. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Ayan, hindi kasalanan ng Diyos yan. Ikaw ang may desisyon eh. Nilinis ka niya, hinugasan ka niya, parang baboy, bumalik ka sa putik. Parang aso na, yung isinuka mo na, nilamon mo uli. Aba, hindi kasalanan ng Diyos yun. Nasa sa tao na yon, kapatid. Ano? Sana naunawaan mo. Yung susunod na tanong, kapatid na Daniel. Si kapatid na Rolly Verde from Maricel Ragsag. Ito po ang aking dalawang tanong. Sa lumang tipan po sa 10 utos, sa 7, sinasabi na huwag kang mangangalunya. Ang tanong ko po, bakit pinahintulutan ng Diyos na magkaroon ng maraming asawa? Halimbawa, tulad nina David at Solomon, hindi po ba iyon pangangalunya? Mayroon bang taong likas na pinagkalooban ng kakayahan na makakita ng mga pangitain? Halimbawa na lamang tulad ni Rudy Baldwin na kilala ngayon sa Pilipinas. Kung isa lang po ang pwedeng itanong, yung una po ang itatanong ko. Salamat po sa Diyos. Alam mo kapatid, ano, yung pagkakaroon ng maraming asawa ni Solomon, yun ay labag sa kalooban ng Diyos. Bawal ng Diyos yun eh, na ang mga hari ay magkaroon ng maraming asawa. Sa 17:16 ng Deuteronomio, Huwag lamang siyang magpaparami ng mga kabayo, ni pababalikin niya ang bayan sa Ehipto upang siya'y makapagparami ng mga kabayo. Sapagkat sinabi sa inyo ng Panginoon, huwag na ninyong babalikan mula ngayon ang daang yaon. Ni huwag siyang magpaparami ng mga asawa upang huwag maligaw ang kaniyang puso. Ni huwag siyang magpaparami ng pilak at ginto. yan, utos yan sa mga hari na maghahari sa Israel. Kagaya ni Solomon, ano? Pero ang ginawa ni Solomon, nagparami ng asawa, dami, 1,000. Ang inasawa ni Solomon, 700 ang kanyang asawa at 300 ang kanyang mga concubines, yung mga babae. Ano nangyari? Pakinggan mo sa 11:9. At ang Panginooy nagalit kay Solomon dahil sa ang kaniyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na napakita sa kaniyang makalawa. At siyang nag-utos sa kaniya tungkol sa bagay na ito, na siya'y huwag sumunod sa ibang mga Diyos, ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon.
Ngayon, hindi siya nag-ingat ng utos. Kaya nga nagalit ang Diyos kay Solomon dahil nagparami siya ng asawa Itaas mo lang ng konti dun sa 9, kapatid na Daniel. 11, 9, 8. 8. At gayon ang ginawa niya sa lahat niyang asawang mga taga-ibang lupa na nagsunog ng mga kamangyan at naghain sa kani-kanilang mga Diyos. At ang Panginooy nagalit kay Salomon dahil sa ang kaniyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel na napakita sa kaniyang makalawa. Galit ang Diyos kay Solomon Itinakwil ng Diyos si Solomon. Nakasulat sa Biblia. Unang Kronika 28:9. At ikaw, Salomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ng lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kaniyang itatakwil ka magpakailanman. Ayon, itinakwil ng Diyos si Solomon dahil sa kanyang pangangalon niya. Ngayon, ang sabi mo, yung kay David. Yung kay David, ang kanyang asawa, unang talagang asawa niya, si ano lang, yung asawa niya, no? Tapos, nakapangalon niya si Solomon dahil sa nakita niyang magandang babae na asawa ni Uriah. Si Batseba ba, kapatid na Daniel, ang pangalan? Opo. Batseba, ano? Dahil doon sa pangangalon niya, pinarusahan siya ng Diyos, namatay yung kanyang anak na ipinanganak niya sa kanyang pangangalon niya. At doon, natuto ng leksyon si David. Hindi na siya nagsisi siya. Kaya yung kanyang pagkapangalon niya, kapatid, ano yon? Para bang natukso siya Hindi niya inintensyon yun Kasi bilang hari, nagpunta siya dun sa mataas na lugar ng kanyang kastilyo. Nakakita siya ng isang babaeng naliligo. Napakaganda. Pinatawag niya, parang natukso siya. Pero nagsisi siya, kung babasahin natin ang haba lang, kapatid, nagsisi siya, gumumon siya sa alabok, nagbuhos siya ng abo sa katawan niya, hindi siya kumakain, hanggang sa namatay yung bata na ipinanganak nung kanyang nakalon niya na asawa ni Uriah. Pero nagsisi siya at pinatawad siya ng Diyos dahil hindi niya naman talaga intensyon yun Ganon ang nangyari. Pero siguro sa darating pang panahon, mararagdagan natin yan. Marailang tanong ngayon Tuloy tayo sa susunod na tanong, kapatid na Daniel. Eto po, si Megan, masasamang pita po ba yung umiinom kahit konti lang? Halimbawa, iinumin mo, kapatid? Pag ang iinumin mo, lason, kahit konti lang, masama yun. Anong iinumin mo? Alak. Kung ang iinumin mong alak, hindi naman nakakalasing, okay lang, Meron namang mga alak na hindi matataas ang alcohol content, Kagaya halimbawa ng mga red wine, ako paminsan-minsan, pag kinakabagan ako, umiinom ako ng red wine, yung walang alcohol. Dito sa Brazil meron nun na red wine, matamis siya, pero walang alcohol siya. Para bang yung nasa Pilipinas, yung NAB, non-alcoholic beer, hindi naman nakakalasing yun Halimbawa, yung tuba na bago, pag bago ang tuba, hindi naman nakakalasing yun Yung bagong-bago lang, hindi pa nag-peppermint. Hindi naman masamang uminom ng kung ang alak naman ay hindi makakalasing sa'yo, hindi makakaepekto sa iyong kaisipan, pakunti-kaunting pag-inom ng hindi ka naman hindi naman alcoholic,
Sabi sa 5:23 ng unang Timoteo, ganito, Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. si Timoteo may sakit sa sikmura, ang tawag doon sa stomach. Madalas siyang nakakaranas nung sakit sa sikmura. Yan dahil siguro sa pressure ng pagiging ministro, laging puyat, nalilipasan ng guto, isip ng isip, nagkakaroon ng gas. Sinabihan siya ni Pablo, uminom ka ng kaunting alak, wag puro tubig. Anong alak yan? Hindi yan alcoholic liquor. Hindi. Kasi kung alcoholic yan, meron na nga siyang gas, maaaring ulcer o maaaring gas sa tiyan. Pagka pinainom mo pa ng alcohol, lalo yan. Ibig sabihin, ang ipinaiinom na alak, yung hindi nakakalasing. Meron kasing tinatawag na alak na matapang na nakakalasing. Basahin natin ang Kawikaan, Kapitulo 23. Artikulo 31. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Sa huli, Yung mga matapang na alak, nakakapagbigay kulay yun sa saro pag matapang na. No? Huwag ka ikang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Anong klaseng alak yan? Diyan sa 22, versikulo 20, versikulo 1. ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo, at sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Matapang na alak, manggugulo yan, manunuya yan. Ang nagpapaligaw sa kanya, hindi pantas. Kaya gulo ang ginagawa ng mga tao pag nalasing na Magkukumpare, nagbabarilan pagka... Kaya siguro naintindihan ninyo. Susunod na tanong, kapatid na Daniel. Si Irene Norton Noe Adler. Brother Eli, tanong lang po ng friend ko kung kasama po ba sa masasamang pita ng mata ang panonood ng pornographic movies or magazine. Salamat po sa Diyos. Pornographic nga Ba't ka naman manonood nun? Movies. Di ba pag nanonood noon ang tao, may nararamdaman siyang kahalayan? Oh. Di kasama yun dun sa masasamang pita ng mata. Masama yun, kapatid. Nagdudulot yun ng discontentment para sa iyo, sa asawa mo, o sa partner mo sa buhay. Para bang pagka wala ka ng panonooring bold, wala ka ng gusto sa asawa mo. Ayaw ng Diyos yun. Basahin natin ang 2:15 ni Malakias. Pakinggan nyo. At di bagas siya'y gumawa ng isa, bagaman siya'y may labis na espiritu. At bakit isa? Kanyang hinanap ang lahing makadiyos. Kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban at huwag nang manglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan. Yung asawa ng kabataan natin, huwag nating paglililuhan yon. Mahalin mo yung asawa mo ng kabataan mo, yung asawa mo na nakasama mong mahabang panahon sa buhay. Dapat mahalin mo yon, huwag kang maglililo sa kanya. Parang isang forma ng panlililo yung kailangan mo bang bold films, movies, mga magazine in between you at inyong asawa mo. Infidelity yon, kapatid. Kaya iwasan ninyo yun. No? Kasi hindi naman talaga maiiwasan totally. Kung minsan, nagbukas ka ng television, di mo sinasadya, meron palang ganun.
Magugulat ka na lang pagka ganun, makakakita ka. Pero interesin mo yon, na interesin mo willfully na gawin mo yung lagi kang nanonood ng mga pornographic na yon. Labag yun sa kalooban ng Diyos because it encourages it encourages something bad. Masamang bagay yun. Alam mo kapatid kung bakit masama. Kasi ito, bukod sa sinasabi ng Biblia, mayroong pag-aaral dyan ng mga psychiatrists. Ito po ang nakasulat. Basahin natin kapatid na Daniel. Effect of watching pornography. The incredible shrinking brain. Porn may also literally shrink the brain. A 2014 study in the journal JAMA Psychiatry found men who regularly consumed porn had smaller brain volume and fewer connections in the striatum, a brain region tied to reward processing, compared with those who didn't view porn. Tingnan nyo, nakaka-shrink. Ano ba yung shrink sa Tagalog? Lumiliit. Lumiliit, parang merong eksaktong salita sa Tagalog doon kapatid na Daniel, yung nagsishrink. Lumulubog po. Lumulubog, lumiliit, parang napipiga. Umuurong yon, umuurong ang brain ng mahilig sa mga porn. Sa Biblia, kasama yan sa iniuutos ng Diyos sa atin na iwasan natin yung mga masasamang pita ng mata. No? Sana naunawaan mo yan, kapatid. Susunod na tanong, kapatid na Daniel. Si Blaze Panganiban, masama po ba ang pakikipagrelasyon po sa kapwa mo na babae o lalaki? Basahin natin ang 1.24 ng Roma hanggang 26. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Ayun, mali yun, kapatid. Pagkakamali yun. Babae sa babae, lalaki sa lalaki, pagkakamali yun. Alam mo, gusto ko sana itong i-discuss fully, pero wala tayong oras ngayon. At saka baka tayo atakihin itong mga nasa community ng mga... Hindi naman ang layon ko ay yung mang-atake, no? Pero yun ang sinasabi ng salita ng Diyos, na yun ay pagkakamali, na gaya rin ng pagkakamali ng sumasamba sa mga ginawa ng kamay ng tao. Pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, nagsisamba sila sa nilalang kaysa sa lumalang. Naging kasinungalingan na sila. Bis na ang sambahin ng Diyos, yung nilalangan sinasamba. Ganon din naman yung kanila ikang mga babae, iniwan yung katutubong kagamitan sa mga babae na nalalaban sa katutubo. Ang lalaki ganon din, na
karoon ng kahalayan, ng karumihan, ng pita ng isa't isa, gumagawa ng kahalayan ng mga lalaki sa kapwa lalaki, yun, babae, ganun din, babae sa kapwa babae. Tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan sa kanilang pagkakamali. Kaya, pagkakamali yun, kapatid. Yun ang sabi sa Biblia. Susunod na tanong, kapatid na Daniel. Si G. Labanan Kaidoy. Brother Eli, ako po matagal pa po siguro makakaanib kasi po may kasalanan po ako. Brother Eli, hiwalay po ako, 19 years na po now. May BF po ako o boyfriend now, kaya alam ko po na malaki po ang kasalanan ko. Gustuhin po namin makasal, di po magawa dahil kasal pa po ako. Paano po ba, Brother Eli, ang gagawin ko po para di na po magkasala? Salamat po, Brother Eli. Alam mo, kapatid na G, hindi totoo yung ikaw nagkakasala dahil ang kasama mo ngayon, hindi kayo kasal. Sabi mo, 19 years old na punaw, 19 na taong ka nang hiwalay. Hiwalay ka na, ngayon, ang iniisip mo, kasalanan kasi nga dati kang kasal. Pero alam mo, nangyari na yan sa mga nasa Biblia. May isang babaeng Samaritana doon sa Kapitulo 4 ng Juan, nakausap ng Panginoong Hesus doon sa may balon ni Jacob. Yung Samaritana, mahaba kasi kung babasahin natin, kukwento ko na lang sa'yo, nakapag-asawa siya ng anim ang asawa niya. Nung makausap niya Kristo, sabi niya, bigyan mo ako ng tubig na ito. Sinabi kasi ni Kristo sa kanya, bibigyan siya ng tubig na buhay, na hindi na siya mauuhaw. Yun yung aral. Ino-offer sa kanya ni Kristo ang kaligtasan niya. Lalabas masamang babae siya dahil anim-anim ang naging asawa, sunod-sunod. Sabi ng Kristo sa kanya, bibigyan kita ng tubig ng buhay. Humingi siya ngayon. Ang sabi ng Panginoon Kristo, sige, tawagin mo muna yung asawa mo. Ang sagot niya, wala akong asawa. Sumagot si Kristo, mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa. Kasi nagkaroon ka na ng 5 asawa, ang nasa iyo ngayon, hindi mo asawa. Dito'y sinabi mo ang katotohanan. Sagot ng babae, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napaghahalata kung ikaw ay isang propeta. Kung ibig sabihin nung sabihin ni Kristo, tawagin mo yung asawa mo, ang tinatawag niya, pinapatawag yung ika-6. Hindi yung nakaraang 5. Ibig sabihin, nagawa niya yung kanyang ginawang kasalanan nung hindi niya pakilala si Kristo. Pero pag nakilala mo si Kristo, kung ano man yung maling nakaraan, na itutuwid yun, napapatawad yun sa bautismo. Basahin natin ang 1:13 ng unang Timoteo, kapatid na Daniel. Bagaman ang una, ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta. Gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Kung nagawa mo yun, na nakipaghiwalay ka sa asawa, hindi ko alam kung sino may kasalanan sa paghihiwalay nyo. Lalo na kung siya may kasalanan, nahiwalay ka, napapatawad naman yon, kapatid. At kung may kasama ka na ngayon, di ko naman sasabihin sa yung hiwalayan mo rin. Ang sasabihin ko sa iyo, kagaya nung sinabi ng Panginoong Hesukristo, na tawagin mo yung asawa mo para bibigyan ko kayo pareho ng tubig ng buhay. Yun ang sasabihin ko. Kaya kung sino yung asawa mo ngayon na nakakilala ka ng aral ni Kristo, pwede kang maging patuloy na kasama mo. Kasi nung nahiwalay ka, hindi mo pa naman kilala si Kristo, parang si Pablo, na naging mamumusungay ka ako, mang-uusig, mang-aalipusta. Pero kinahabagan ako ng Diyos sapagkat yung ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Masasakop na yan ang pagpapatawad sa bautismo, kapatid. Huwag kang mag-alala dyan.
At kung halimbawa, sabi mo, hindi kayo makasal kasi kasal ka pa dun sa una mong asawa. 19 na taon na yon, ano na yon, moot in academic na yon, lalo na kung yung asawa mong una, nag-asawa na rin ng iba, you can start a new life in Christ. Pwede kang magbagong buhay kay Kristo. Ang kay Kristo, bagong nilalang. Papatawarin yung nakalipas mong mga kasalanan, you have a new start. Merong kang panibagong pagpapasimula. No? Pag natanggap mo ang bautismo at ang aral ng Panginoon sa Kristo, pwede ka namang magpatuloy na magkasama kayo nung kasama mo ngayon kahit hindi kayo kasal. Kung meron kayong matapat na pagsasama o covenant sa isa't isa, tinatanggap naman ng Panginoon yun na pagkatapos kang mapatawad, kakalimutan niya na yung kasalanang nagawa mo, mag-start ka ng panibagong buhay, okay yun. Yun ang pagpapasimula ng panibagong buhay kay Kristo. 2 Korinto 5:17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Ngayon, pagka nakikristo ka, bago ka ng nilalang, nabautismohan ka, nahugasan ng kasalanan mo, napatawad na yung kung nagkasala ka ng pagkahihiwalay nyo, tapatawad na yon. Saka ko na lang itutuloy, wala na tayong oras for our global prayer. Kapatid na Daniel, yung ating mga social media comments, hanapin natin. Opo, kapatid na Eli, sa mga reactions naman po, ito po ang Zoom comment from Brother Colin Rolfe. The values of women have been degraded by fashion. The models who display themselves in the media and also the media go out to find women who show off their bodies. A man should take a step back and think of the Bible and the words of God. The man must be strong and resist their thoughts of lust. Another day for us to enjoy Brother Eli and Brother Daniel on the teachings of the Bible. I welcome my fellow watchers. Thanks be to God. Si Kim Ricastro, excited po ako ngayon sa mga sagot na base po sa Bible ng kapatid na Eddie sa mga tanong. Sana loobin po ng Diyos na maanib po ako sa MCGI. Salamat po ng marami sa Diyos. Celerina Franco, salamat po sa Diyos at muli na naman akong makakapakinig ng aral na may puso. 15 days ko na po sa pakikinig at sana matanggap ko at maisabuhay ko ang lahat ng aral na galing sa banal na kasulatan. Edgar Tinay, salamat po sa Diyos. Isang pagkakataon uli ang ipinagkaloob sa atin upang makarinig ng mga aral at kautusan, doktrina ng Panginoong Jesus. Kung loloobin ng Diyos, aanib na po ako sa MCGI. Salamat sa Diyos. Si A. Stewart, salamat sa Diyos kung di dahil sa mama ko, di ako mahihikayat makinig dito. Ngayon alam ko na ang tamang aral ng Diyos. Salamat kay Brother Eli sa pagpapaliwanag ng bawat salita sa Biblia. Si Christian David, salamat sa Diyos, makakakain na naman ang aking kaluluwa ng pagkaing espiritual. Kahit hindi pa ako kaanib sa samahang ito, nakakagaan ang damdamin pakinggan ng mga aral. Si Aisha Claveria, salamat sa Diyos, kahit di ako kaanib, gustong-gusto ko makinig sa mga tinuturo sa totoong aral ni Kristo. Si The Boy Castro, salamat po sa Diyos, 15 days na nakasubaybay sa mass indoctrination. Sana po maunawaan ko po ang aral ng doktrina ng Panginoong Jesus sa tulong po ni Brother Eddie Soriano. God bless po sa inyong lahat. Si Ocoles Near, ngayon unti-unti na akong nagigising na mali ang relihiyong aking kinamulatan at kinalakihan. Ngayon malinaw na mali ang magsamba sa Diyos-Diyusan na gawa ng tao. Si Leticia Santos, Brother Elliot, Brother Daniel, good evening po sa inyo. Ako ay dating Katoliko, tapos nag-born again Christian. Nang nag-asawa po ako, bumalik po ako sa Katoliko. Nang napanood ko kayo sa TV, sinubaybayan ko ang programa mo hanggang ngayon. 15 days ko nang sinusubaybayan itong indoctrination. Sana mabautismohan na po ako. Salamat po sa Diyos na may ganitong programa sa TV. Ernesto Bernal, salamat sa Diyos, nakapanood na naman kay Brother Eli at Brother Daniel Rason, Brother Eli Soriano. Nakakaluwag ng kalooban ng lahat ng mga pangaral nila
Sana maanib na rin ako sa Iglesia ng Diyos. Vilma Remolar, salamat sa Diyos. Pang 15th day ko na po sa indoctrination. Salamat po sa inyo, Brother Eli at Brother Daniel. Ngayon ko lubos na naunawa ng mga salita ng Diyos. Loobin po sana na maging kaanib ako sa MCGI. Si Elisa Maika Kabinge. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong makapakinig muli ng mga katwiran at doktrina ng Panginoong Hesukristo. Di na po ako nag-aalinlangan na magpabautismo at maging kaanib ng iglesyang ito. Maraming salamat po sa Diyos. Princess Reyka Pianyar Dueta, salamat po sa Diyos. Binigyan na naman ako ng opportunity na makadalo ulit sa kanyang doctrine. At sa aking panonood, mas lalo ko pang nalalaman ang katotohanan at mas lalo kong pinaninindigan na sana'y ako ay maanib sa Iglesia ng Diyos at mabautismuhan sa awa ng Diyos. Des Rosas, salamat sa Diyos at nakatagpo ako ng totoong aral ng mga salita ng Diyos na base sa Biblia sa pamamagitan ni Brother Eddie na walang sawang nagtuturo nito. At sa boyfriend ko na member ninyo na naging paraan para mapakinggan ko ang mga aral ng Diyos. Napakalaking tulong po sa kagaya ko na stranded at naka-quarantine dito sa Makati. Nakakawala po ng stress at ang gaan ng araw-araw ko. Dahil sa mga aral na naririnig ko gabi-gabi, naway loobin ng Diyos na matapos ko ang mass indoctrination at maanib ako sa totoong iglesia. Kapatid na Daniel, siguro hanggang dyan muna. Bukas natin basahin yung iba. Huwag mong kalimutan, basahin natin bukas. Kukulangin tayo ng oras para sa Monday ating po, global. loobin kung... Sa Monday ko loloobin. Kulangin na po tayo ng oras para sa global prayer. Let us sing a hymn to God.
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Brothers and sisters everywhere, I just want to clarify something before we start praying to God in our intention to have a global prayer for humanity. There are messages we received in our social media accounts. There are people who are hesitant to join us in prayer because they said that we are against other religious groups. No, it is totally wrong that people will accuse us of we are against other religious groups. We are against false teachings. We are against man-made doctrines because the Bible says so. But we are not against any human being. It is the God of the Bible that taught us to love our enemies, even our enemies. Love our neighbors as we love ourselves. This is our firm stand in inviting all humanity, if possible, to join us in prayers for praying for our generation. We are beset by problems which are beyond human power to be stopped. Chaos, diseases like the pandemic that is happening now in our times. These are global problems that besets us. And we believe in the Church of God that only God can make a solution, can offer us hope, can offer us trust, because He is our Maker and He is powerful enough. The hands that made the immeasurable universe can do more for our benefit and for our good. So do not hesitate, brothers and sisters. Even if you are members of different religious organizations, we are willing to pray with you. Not because we are against you, that you will not join us. We are not against anybody. We are against false teachings. Teachings that are against the Bible. Obviously against the will of God and our Lord Jesus Christ. But we are not against anybody.
even our enemies. So, as an invitation coming from our hearts, we invite you to pray with us for the sake of humanity and our generation. Brothers, sisters, and friends, and fellow human beings, let us approach God in prayer so that we may merit His loving kindness and mercy. Brothers, sisters, and friends, everybody, let us pray. Father God Almighty, once more, we come before your presence, humbling ourselves, because we know we are nothing. But you created us, Father, and we know your concern about each and every one of us. Your words teach us that you are a loving Father, a loving Creator, merciful, and ever forgiving. We ask for forgiveness, Father, for our sins. We know that what is happening now in the world are consequences of our transgressions. We come before your presence not because we have our right to pray, but we know that you know our iniquities, our transgressions. We come before you because we believe that you are a merciful God, always willing to receive your creation. We pray for the world. We pray for our fellow men, for our generation. Father, help us in our predicaments. Everybody is in trouble, in chaos. There are contradictions among people, different opinions, people against their government. Father, give us peace in these times of trouble. Have mercy upon our families, our children, our loved ones. Have mercy upon those who work for the good of others, those who are doing charities, government officials that care for their subjects. We pray for all of them. Especially, we pray for the healing of our world. Father, you understand what we need. More than ever, we need you. We need your mercy, your loving kindness. Kindly, Father, forgive our generation. And may this pandemic open the hearts and the minds of people that we are helpless without you. More than ever, we need your help. We thank you, Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
blessing and forgiveness from the Father in heaven, the healing and the saving grace of our Lord Jesus Christ, and the guidance of the Holy Spirit be upon us all, especially to our children, now and forever. Amen. Salamat po. Thank you, brothers and sisters. Do not hesitate to join us in prayers. Monday, God willing, we will offer another minute or two for our global prayer for humanity. May God bless you. All the people. Right, Mom? Hmm. Yes. Right, King.